Muli po, good morning sa ating lahat. At tuloy nga pala tayo po ay pinagpala sa umagang ito. Amen po ba? Amen. Hallelujah. At sige po sa ating pong panimula, tayo po ay muli magsitayo para po sa ating pong pagsamba, pagbibigay ng pagbibigay ng pong pagsamba sa Panginoong Jesus. Hallelujah. Let us welcome this month ng meron pong galak at po sa ito po mga puso. Sige po tayo po yung muli magsitayo bilang pagkalang sa pong Panginoon. Atin siyang purihin, sambahin sa umagang ito. My heart's desire is to bless, to praise, to glorify your name, Panginoon. Lord, make us worthy to be praised sa inyo po harapan, Panginoon. Desire is to bless your holy name. My heart's desire is to lift you up today. Even in the times of troubles, even in the times of trials, my heart's desire is to bless your holy name. My heart's desire is to bless your holy name. My heart's desire is to lift you up today. Even in the times of trouble, even in the times of trials, my heart's desire is to bless your holy name. Desire is to bless your holy name. My heart's desire is to bless your holy name. Hallelujah. Patuloy po tayo lumapit sa kanya po harapan. Tayo po ay magpalinis, magpasiyasa sa ating pong nagawa ng ating pong buhay. Itong mga nakaraang linggo, pag meron mga pagkakataon na tayo po ay hindi nakahingi ng tawad, ito ganyan pong paraan, kung tayo po ay makalapit sa kanya pong harapan. Yes, Lord God, muli Panginoon, kami po ay nagpapalinis, Panginoon, sa inyo pong harapan. Muli, Lord, ay sa aming pong pagsamba, Panginoon. Lord, sa mga puso, Panginoon. Lord, we lift your name, Panginoon, sa umagang ito. Puliin ka, Lord God, Lord God. Just name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Sige po, ito naman pong Bible verse po natin. Ito po yung nakasulat sa Psalm 145 verse 1 and 2. Okay, sige po. So, verse 1 po. Okay, 1, 2, 3, go. I will exalt you, my God, the King. I will praise your name forever and ever. Verse 2 po. Every day, I will praise you and extol your name forever and ever. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Yung pong praise song. Open to my heart, Lord. Yes, God. To give you our praise, Lord God. Ito yung po ng mga pusa at mga pagsabi sa itong harapan, Panginoon. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see. Listen, God, open the eyes of my heart. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you.
see you, to see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy. To see you high, to see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, 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 holy. I wanna see you. I wanna see you. I wanna see you. Hallelujah. Praise your name, Panginoon. Yung sa Lord God, your blessing is falling sa amin pong harapan ito. Yes, Lord God. Come on, church. Claim the blessing this morning. Amen. Claim the healing of our Lord. Claim His blessing sa ating pong buhay. Mercy is falling, it's falling, it's falling. The mercy is falling like a sweet spring rain. The mercy is falling, it's falling all over me. The mercy is falling, it's falling, it's falling. The mercy is falling like a sweet spring rain. The mercy is falling, it's falling all over me. Hey y'all! Hey y'all, I receive your mercy. Hey y'all, I receive your grace. Hey y'all, I will dance forever. The mercy is falling. The mercy is falling, it's falling, it's falling. The mercy is falling like a sweet spring rain. The mercy is falling, it's falling all over me. The mercy is falling, it's falling, it's falling. The mercy is falling like a sweet spring rain. The mercy is falling, it's falling all over me. Hey yo, I receive your mercy. Hey yo, I receive your mercy. Hey yo, I receive your grace. Hey yo, I will dance forever. Minsan pa, hey yo. Hey Lord, I receive your mercy. Hey Lord, I receive your grace. Hey Lord, I will dance forever. I will dance. I will dance forevermore. I will dance forevermore. Amen. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Patuloy natin siyang itaas sa umaga na ito. Inoobin mo na aming buhay, ang isang buhay, Lord, na karapat-dapat, Panginoon. Isang buhay na handog sa inyo pong harapan, Panginoon. Sabi nga sa pong mga salita sa Romans 12:1, Panginoon, our bodies is a living sacrifice sa inyo pong harapan, Panginoon. Make it holy, make it worthy sa kanya pong harapan, Panginoon. Ang puso ko ay tumutulog sa iyo. Ang puso ko'y tumutulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, pag-indapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makalikaan, sa'yo ay pumisa ang puso ko. Ang puso ko'y tumutulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, pag-indapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makalikaan, sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging
banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan na wala hanggang mga papuri pagsamba. Mahari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Ang puso ay dinudulog sa'yo, ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, pagdapatin ko, ikaw ay mamasdan. Makalita sa'yo ay tumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan na wala hanggang mga papuring pagsamba. Mahari ka, O Diyos, ngayon at kailan. Loobin mo, loobin mo. Hallelujah, Lord God. Patuloy ka namin itataas, Panginoon. Patuloy ka namin luluwalhatiin, Panginoon. Daluyan na walang hanggang mga papuri pagsamba. Mahari ka, O Diyos, ngayon at kailan. Mahari ka, O Diyos, mahari ka, O Diyos, ngayon at kailan. Mahari ka, O Diyos, mahari ka, O Diyos, ngayon at kailan. Patuloy natin purihin ang Panginoon. Ikaw ang aming tunay naming Diyos, Panginoon. Hallelujah, Lord God. Ikaw ang aming tataas, Panginoon. Kadakilaan, kaluwalhatian, kabutihan mo, Panginoon. Ang siya pong mangyayari sa aming buhay, Panginoon. Yes, Lord God. Buong karangalan, Panginoon, ay sa'yo lamang ibibigay, Panginoon. Hallelujah, Lord God. Pupurihin ka namin, aming Diyos. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig. Isisigaw sa buong mundo, pupurihin ka, O Diyos. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba.
Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig. Isisigaw sa buong mundo, ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lang ang wala na iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig. Isisigaw sa buong mundo, isisigaw. Isisigaw sa buong mundo, isisigaw. Isisigaw sa buong mundo. Kaluwalhatian mo, kadakilaan mo, kapangyarihan mo. Hallelujah, Lord God. Patuloy kang mag-manifest, Panginoon, sa aming mga puso. Ano man, Lord, na aming pong daladala, Panginoon. Lord, kaya kong binibigay sa inyo pong paanan, Panginoon, sa mga buhay na medyo masakit, mabigat, Panginoon. Lord God, kayo po nakakaalam ng aming pong buhay, Panginoon. Lord God, sa kabila ng aming mga pagsubok, ikaw po aming pong patuloy na pupurihin, sasambahin, Panginoon. Dahil ikaw lamang aming tunay namin, Panginoon, ang aming buhay, Panginoon. Wala nang iba, Panginoon. Hindi ang pera, hindi ang aming hanap buhay, Panginoon. Hindi ang aming pong mga talento na meron kami, Panginoon. Dahil ikaw, Panginoon, muna sa aming buhay, Panginoon. Purihin ka, aming Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos, ikaw ang natulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang at wala na iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Panginoon. Purihin pa ang Panginoon. Hanggang tagalin ka doon. Iba, maaari na po tayong makupo at tayo po ay lumako sa pananalangin. Lord, sa umaga po ito, patuloy po kami nagpupuri. Nagpapasalamat po sa iyo, sa iyong biyaya, sa iyong pagkalinga, sa iyong pag-iingat. Lord, patuloy na ikaw ang Diyos na nagpala, Panginoon. Sa umaga po ito, patuloy ka namin, Lord, sasambahin at patuloy na itataas sa pamamagitan ng mga pasasalamat sa umaga po ito. Lord, sa umaga po ito, maraming salamat po, Lord, sa mga kapatid po namin na nagdaos ng kanilang kaarawan. Salamat sa panibagong taon na ipinagdalo mo po sa kanila. Patuloy mo pong pagbalangin ang kanilang buhay, ang kanilang pananampalataya, patuloy mo pong palaguin. Nalangin ko po, Lord, na sila ay lumalim, na sila ay patuloy na lumago sa pananampalataya at paglilingkod po sa iyo. Dalangin ko po, Lord, na patuloy mo po silang samahan. Magamit mo po ang kanilang buhay sa larangan, Panginoon, ng pagmiministeryo sa iyong ugasan. Sa umaga po ito, Lord, maraming salamat sa mga kapatid po namin. Kung meron man po, Lord, na nagdaos sa kanilang anibersaryo ng kasal, patuloy po pong bigisin ang iyong pag-ibig, ang kanilang pagsasama. Patatagin mo po, Lord, ang kanilang buhay, pananampalataya. Dalangin ko po, Lord, na anuman yung mga pagsubok na dumating po sa kanila o mapagdaanan,
manatiling matatag at mas lalo pang lumagot, lumalim ang kanilang pag-ibig sa isa't isa. Pagpalain mo po ang kanilang buhay, pagpalain mo po, Lord, ang kanilang pagsasama. Lord, sa umaga po ito, maraming salamat din po sa mga panalangin na, Lord, aming inilapit, idinulog, at binigyan mo po ng katugunan. Maraming salamat, Lord, sa iyong pagtugon. Maraming salamat, Lord, sa iyong biyaya, sapagkat ikaw ang Diyos na mabuti sa lahat ng panahon. Ang kabutihan mo po ay laging hahayag sa aming mga buhay. Lord, kalakip na mga pasasalamat sa umaga po ito, yung mga kahilingan namin pong itinataas. Sa umaga po ito, Lord, kung meron mang kahilingan patungkol sa kagalingan ng mga karamdamang pisikal, Panginoon, tinataas ko po sa iyo ang aking mga kapatid na nakakaranas ng karamdaman at dumadalangin po sa pangalan mo po, Panginoong Yesus, ay ipagkaloob po sa kanila ang kagalingan na nagmumula po sa iyo. Ikaw po ang Diyos na patuloy na sumama po sa kanila at muli magbalik ng sigla at lakas ng kanilang lupang katawan upang makapagpatuloy sa paglilingkod po sa iyo. Sa umaga po ito, kung meron mang kahilingan sa mga pangangailangan, ikaw po ang Diyos na magpuno at turuan mo po ang bawat isa na maging tapat, na sumusunod, Panginoon, sa iyong mga pamantayan na kung saan ang nais mo po, ikaw yung maging priority po namin, na unahin po namin ang iyong kaharian at iyong kalwalhatian at ang iyong pangako. Lahat ng bagay ay daragdag mo po sa aming buhay. Ikaw ang may hawak, Panginoon, ng mga biyaya at pagpapala. Kahit ano pong gawin po namin, ubusin man namin ang aming oras, kung hindi mo kami pagpapalaan, Lord, hindi po mapapagpala ang aming buhay. Maunawaan po ng aking mga kapatid na ikaw ang prioridad. Ikaw ang nagkakaloob. Ikaw ang nagbibigay ng iyong pagpapala ay napakahalaga. At ang pangako mo po na sa sino mang umuuna po sa iyo, nagiging priority ka at sumusunod, Panginoon, sa iyong salita, ay tunay nga ang iyong pagpapala ay iyong pinapadaloy. Sapagkat ikaw ang Diyos na mabuti, na ang nais mo po ay matupad ang mga pangako mo po, ang mga plano mo po sa aming buhay. Lord, sa umaga po ito, kung meron man po mga suliranin na kinakaharap ang aking mga kapatid sa kanilang buhay, sa kanilang pamilya, sa kanilang trabaho, sa mga sitwasyon na kanila pong, Lord, pinapapalooban, Panginoon. Dumadalangin po ako sa pangalan mo po, Panginoon Yesus. Tulungan mo po sila na mapagtagumpayan ang anumang mga pagsubok. At turuan mo rin, Panginoon, na sumunod sa iyong pamantayan, na maitama, Panginoon, ang mga mali na sistema, maaring sa buhay, maaring sa mga pamamaraan. At tulungan mo po sila na patuloy, Lord, na magtiwala po sa iyo, ipagkatiwala sa iyo, sumunod sa iyo, Panginoon, sapagkat ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Lord, ano mo pong mga problema, kaya mo pong solusyonan. Wala pong imposible ito sa iyo. Sa umaga pong ito, kung meron mang kahilingan, Panginoon, sa mga patungkol sa pag-iingat, ikaw ang Diyos na umalingat, ikaw ang Diyos na mag-ingat sa aming pong mga kapatid. Dalangin ko po, Lord, na yung mga taong kanilang dinadalangin, ikaw po ang gumabay, ikaw po ang pumatnubay, samahan mo po sila, pagpalain mo po sila. Sa umaga po ito, Lord, patuloy din po namin pinagpapasalamat sa iyo ang isa po namin kapatid na si Nanay Johnny na, Lord, salamat sa natapos na operation at ngayon po, Lord, ay andun po siya na nagpapagaling, Panginoon. Dumadalangin po ako, Lord, na patuloy na maging mabilis po yung kanya po recovery mula sa kanyang operasyon, Panginoon. Dumadalangin po ako na samahan mo po siya, kanyang pananampalataya, ay yung patatagin at dalangin ko po, Lord, ang iyong kapangyarihan ang patuloy, Lord, na kanyang pumaranasan. Lord, sa umaga po ito, ihanda mo po, Lord, ang puso ng bawat isa po upang sa aming pag-aaral mo, nawaan po namin yung mga salita. Lord, dalangin ko po
na i-focus mo po ang aming isipan. Ihanda mo po ang aming puso upang tanggapin, upang ilagay, Panginoon, ang mga salita mo aming mapapakinggan sa kaibuturan ng aming puso. Aming itong ingatan, aming itong isabuhay upang aming Lord maranasan ang kapangyarihan ng iyong salita. Maraming pong salamat, Lord, sa umaga po ito. Binabalik po namin sa lahat ng papuri at ulhati sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, na lahat ng anak ng Diyos. Yung sabi na, Amen. Amen. Salamat po, Pastor, sa kanya pong panalangin sa ating pong church. Yun naman po para po sa ating announcement po natin. Muli po sa ating pong mga church natin, may po sa ating po ngayon. Good morning po sa ating lahat. Muli welcome po sa ating pong gawain po natin. Announcement po natin. RM San Isidro Worship Service every Sunday at 2 p.m. Midweek Service July 11, Speaker Sister Cristita, sa pong worship leader Brother Len Losada, Usher Brother Michael Mendoza, Testimony Brother Albert Jacinto. Sunday service po July 14, Speaker Pastor Manny, worship leader Sister Cristita, sa tipong tithe and offering encouragement Brother Len Losada, sa tipong Usher Brother Boy, and doon sa tinampong flower sponsor Acosta Family. Aita Community Mission, ito po ay tuwing Sabado po at 8 a.m. And youth service po every Saturday po at 4 p.m. And then tigas din para sa pong mga ipon natin, mga natin, gawain pa. And good morning po sa ating lahat. Para po sa paglilinaw sa ating youth service sa Saturday po, DVBS din po kasi yung graduation. So, ang youth service po ay magiging instrumental training na lang po para po sa mga youth na gustong magpagamit kay Lord through guitar, drums, and po, para po sa praise and worship. 2 Saturdays po ito mangyayari sa 13 and 20 po. Dahil yung dalawang Saturday po na yun ay para po sa dance class namin dahil yun po ay maghapon. Ayan, yung first session po ng dance class namin is this coming July na po siya. Yes, July 13 po, ayun po. Para po sa mga youth, iniimbitahan po namin ang lahat na pumunta sa aming instrumental training. At para naman po sa mga sasama sa dance class, ayan po, mag-ready po tayo ng food natin, ng extra t-shirt. Huwag din daw po tayo magsuot ng medyo fitted na damit and pants. Dapat maluwag-luwag yung parang komportable tayong makagalaw dahil nga ayun ay training sa dance. Ayun lang po. Salamat po. Sa may IRM sumulong po ba? Kanta. IRM sumulong. Ayun lang po. Thank you. Okay, salamat po sa ating pong future po natin youth president. Ayan. Baka naman, siguro may next year. Ayan. Kung yung makalooban ng Diyos para po kay Ate Jasmine. And then sa naman pong one way BBS sa tibong resolution po natin ito pa next Saturday din po ito, July 13, ang sagalang po na 2 p.m. sa lugar po natin po church po natin pong manggahan. Then Pastora, kayo po kami mga so pong itagdag pa pong mga pahabol so po naging sa mga bata kahapon din po yung naging sa ating gawin po nila. Salamat po sa Panginoong Diyos. Salamat po, Kuya Enan. Salamat po una sa Panginoon na matagumpay po na na-execute yung ating po ng BBS. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Pwede po natin panoorin po muna bago po ako mag-announce. Ito po yung mga kaganapan kahapon.
Okay, palakpakan po natin ang Panginoon. Nakakatuwa po kahapon kasi hindi lamang po DBBS, parang nag-worship din kami kahapon eh. No? Bandang kasi dahil nga po ang mga kababaihan po natin nagluluto ng spaghetti. So nag-iisip kami kung ano yung way para po mapa-extend yung oras, ano po. Salamat sa Diyos. Una, nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil alam niyo po ang DBBS o Daily Vacation Bible School, dapat 5 araw mo yan eh. Tama? Kasi nga, yan po ganyan po talaga ang DBBS. 5 days po talagang itinuturo. Pero, na-execute po natin for 1 day in a whole day. Parang gano'n eh, no? So, from 8 a.m. to 4 p.m. Tingin ko naman na namin yun na kuha naman lahat at thank God. Kasi sabi ko, Lord, paano ba namin may execute tong DBBS? Kasi una-una po, the manpower. No, alam na natin, ilan lang po yung mga teacher po natin, at syempre may mga work din po yung mga guro. Kaya naman, ang ginawa ho natin is for the whole day na lang siya. And then, sa susunod na Sabado is graduation na, di ba? So, yun po, salamat sa Panginoon. Una, tapos pangalawa po, syempre po, sa mga nakatuwang po namin, sa mga kababaihan, sa mga nagluto, nag-sponsor, maraming salamat po. Tapos po, alam niyo po ba, na ang AITA ho ay sumasabay po rito sa atin, sa DBBS. So, nagpapasalamat po ako sa mga, bagamat talagang hindi rin, yung iba talagang, hindi ko alam paano hahatiin yung tao, pero thank God kasi talagang na-execute lahat and even the AITA community. Salamat sa Panginoon. Salamat sa mga YMO, salamat sa kababaihan, salamat sa youth, sa inyo pong lahat, sa mga nag-i-sponsor sa ibang bansa, sa mga kaibigan ko po, ka-office mate, kababata, so lahat na po, salamat po sa Panginoon. Nakikita ko kasi na masaya po yung mga bata eh. They really enjoy. Tapos po, alam niyo po ba, ang total po ng ating pong DBBS kahapon ay 55, sorry. 55 po pala. So yan, palakpakan nga po natin ang Panginoon. Ganyan po karami. Imagine niyo po ilang pong area yun. So we have Rosario 1, ang 2, hindi pa nga kasama dyan, ang JRT, ang Burgos, ang Bagong Ilog, tapos ano pa ba? Antique. So, napakarami po. And isasabay mo natin, after the graduation po dito, mga kapatid, ay magkakaroon din po ng graduation sa AITA community. So, makaka-receive po sila ng mga medal, certificate, and something na pwede natin. Kasi kailangan po ang mga bata ay talagang ma-encourage sila, yung parang lagi silang na-excite, kada po magkakaroon ng turuan, magkikita-kita. Ganun po yung ipaparamdam po natin sa mga bata. Kaya salamat po sa Panginoon sa matagumpay na Daily Vacation Bible School yesterday, and this coming Saturday po ay magkakaroon po tayo ng graduation. Pero in the morning, punta po kami na AITA sapagkat hindi po lang nakasama ang pastor tsaka mga ibang youth, YMO and the kababaihan. Nag-usap na kami ng ating assistant head. Sila na lang po yung mag-ano sa pagkain. Kami na lang po ang pupunta doon in the morning. And then in the afternoon, ay magkakaroon po tayo ng preparation for the graduation. Ang gagawin, kasi bakit po lagi tayo magturo doon sa AITA? Hindi po pwede tayong magliban sapagkat alam po natin pagka nagliliban meron po umi-entra na ibang church Kaya as much as possible, every Saturday, kung hindi man po Saturday, ay magawa pong Friday ang turuan po sa mga AITA community. Purihin po ang Panginoon. Salamat din po sa ating pong mga gawain sa mga bata. Ayan. Basic lang po sa tanong po ang young merit po natin.
ito po din pong prayer gathering po kung yung merit po sa July 20, ito pa yung Sabado. Ang kanya pong lugar sa IR ng Cainta, Sumulong, ang oras po is 8 a.m. to 12 and then meron din po siyang rage fee na 100 pesos. Ayan. Ito pa yung bukas sa lahat po ng young married couple po natin. Hindi kayo man po is na kasal naman or hindi pa kasal. Amen. Hallelujah. Blessed ka po ng flower plan for this Sunday sa buhay po na Nanay Linda. Hallelujah po. Kami pong bigay po ng flower po. Kung po ang Panginoon sa kanya pong bigay. And then, sige po, ito po ang God's message. At ito po pong puri ko pong ang Diyos na buhay sa kanya pong buhay at ito pong Pastor Manny Castro. Hallelujah po. Okay, good morning po sa atin. Ayan, so pwede ho bang pakibati po muna ninyo yung inyong po mga katabi. Ayan, sabihin mo sa katabi mo, magandang umaga sa iyo. Ayan, para napansin ko lang, para may tumang ano rito sa gitna. Butas eh. Nahati ang dagat po. Ayan. Okay, so pwede po bang lamanan po muna natin? Ang pangit po kasi tignan, no? Pwede po bang lamanan po natin yung iba po rin? Nasa likod, mag-book na po tayo ng konti dito para kung maganda siya tignan. Para kung may darating ay maano po dito. Sige po, yung mga nasa likod, huwag kayong mahiya. Wala pong bayad po dyan. Sige po. Mag-book po tayo. Ayan, so salamat po. Ayan, ganun pa rin eh. Kasi yung sa likod hindi gumagalaw eh. Ano ba meron sa likod? Ba't parang hindi yata, baka nakatikit ba yan? Okay, book na lang po kayo dito. Paborito nyo po talaga yung likod, ano? Okay, sa susunod po, doon po ito ilalagay. Baka naman dito naman magsipunta, no? Ayan. Kasi ang ano po natin dyan, para yung mga dadating, ano ho, doon na sila uupo. Ayan, para medyo maganda-ganda tignan. Ano po yung ating upuan? Kasi parang dinaanan ng bala, butas sa gitna. Okay, so, sige po, sabihin po natin sa katabi natin, kumusta ka kapatid? Ayan. Okay, sa susunod na linggo, sabihin mo, dapat nandito ka pa rin. Okay, so, salamat sa Panginoon dun sa natapos na gawain po ng mga bata at graduation po nila sa susunod na Sabado. Ayan. So alam niyo po, napakahalaga po na ipinaprepare po natin yung mga future generation. Ang tawag po kasi sa mga bata is future generation. So yung future generation, nangangailangan po sila ng gabay. No? Gabay sa mga nauna. Yung mga nauna naman, napaka-importante yung tinatawag na legacy. Okay. So yung mga bagay na iiwan po natin sa susunod na henerasyon. Dahil ang pananampalataya po, meron po talagang sumusunod po dyan. Na kailangan yung mga nauna ang magiging halimbawa dun sa mga susunod na henerasyon. Kasi kapag hindi po natin na-prepare yung next generation, ay yung landas na gusto ng Panginoon ay unti-unting lumalabo po yan. Kaya napakahalaga yung sa mga ahead, no? At yung mga susunod, yung mga sumusunod. Katulad ngayon, syempre, sino pong ahead sa pananampalataya pagdating po sa church? Yung mga matatanda. Okay. So napakalaki po ng ating pong responsibilidad para po doon sa next generation. So parang ang tawag po dyan yung pass the torch. No? Alam niyo yun, yung or relay. Yung relay na laro na meron tumatakbo na yung nauna ipapasa sa susunod hanggang sa makarating doon sa finish line. So sa atin po, ang takbuhin po natin ay takbuhin ang pananampalataya. At yung halimbawa po natin ay napakahalaga para yung mga bata na susunod ay mahubog po natin
ayon po sa salita ng Panginoon. Ibig sabihin, ang mga ahead sa kanila o yung mga nauna sa pananampalataya ay kailangang magkaroon ng isang o ng magandang patotoo para sa kanila. Ibig sabihin, kailangan makita ng mga batang ito, mga isabihin natin na bata pa sa pananampalataya. Okay, hindi lang naman pinag-uusapan dito yung edad, no? Okay, we're talking about yung faith natin na meron talagang ahead at meron pang mga sumunod. Okay, so napakahalaga na itong mga nauna ay maging halimbawa at makita ng mga batang ito yung mga halimbawa sa kanila. Kasi kung ano po yung gagawin po natin, yun po yung influence na ating napapasa. Ibig sabihin, yun din yung dadalhin nila. Ganon din yung magiging karakter nila. Ganon din yung uri ng sistema na kanilang gagawin doon sa kanilang mga nakita. Kaya nga po napakahalaga yung example Napakahalaga ng leadership. Amen. Hello. Nag-almusal po ba kayo? Okay. Para kung ano kayo, ano po yata. Okay. So, kailangan yung leadership ay maipakita po natin. Kasi sa church po, binibuild po natin, dapat leader Amen. So, kaya nga mahalaga yung influence po natin. At yun po yung ating titignan dito po sa ating pag-aaral sa umaga po ito. Okay. So dito po sa Timoteo, tignan po natin yung talata na ating pag-aaralan. Sige po, tayo po lahat ay tumayo. Dito po sa 2 Timothy 3, verse 3. 2 Timothy chapter 3, sorry po. 2 Timothy chapter 3 po pala, verse 10 to 17. Yung ating pong babasahing talata. At ito po yung ating pag-aaralan. Okay. Sige po, kung nakita niyo na po. Atin pong basahin yung talata na atin pong pag-aaralan. 2 Timothy chapter 3 verse 10 to 17. Sabi niya po rito, ngunit sinunod mo ang aking aral, ugali at layunin sa buhay. Tinularan mo ang aking pananampalataya, pagtsatsaga, pag-ibig at katapatan. Nasaksihan mo ang mga pag-uusig sa akin, gayon din ang aking pagtitiis sa Antioquia, Iconia at Lystra. Ngunit sa lahat ng ito, iniligtas ako ng Panginoon. At lahat ng may nais mamuhay ng matuwid bilang tagasunod ni Kristo ay daranas ng pag-uusig. Ang mga masasamay lalong magpapakasama. Ang mga manlilinlang ay patuloy na manlilinlang at sila man ay malilinlang. Ngunit huwag mong tatalikdan ang mga aral na natutunan mo at matibay na pinananaligan. Yamang kilala mo ang nagturo nito sa iyo. Mula pa sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo. Lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan sa maling aral, sa pagtuturo sa likong gawain at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Sa gayon, ang lingkod ng Diyos ay magiging handa sa lahat ng mabubuting gawain. Pinagpala po ng Diyos sa kanyang mga salita. Tayo po ay sumandaling manalangin. Lord, sa umaga po ito, patuloy mo po kaming pagpalain sa aming pag-aaral. Maunawaan po namin ang iyong mga salita at ang mensahe na nais mo po iparating po sa amin ay patuloy po naming ingatan sa aming puso at aming isabuhay upang kami ay lumago, lumalim sa pananampalataya na sa aming paglalim ay patuloy na mabigyan ng kapurihan, kaluwalhatian at mangyari, Panginoon, yung mga planong inihanda mo na po para po sa bawat isa po sa amin. Pagpalain mo po yung mga salita sa umaga po ito sa pangalan ni Jesus. Amen.
Okay, pwede na po tayong maupo. Okay, so nais ko lang pong banggitin, no, para yung sa kaalaman po ng lahat, ay si Nanay Yoli po ay nakalabas na ng ospital. Ayan, siya po ngayon ay andun po sa kanyang anak na si Eleanor, si Ellen po, no? At doon po siya mag-stay muna for 6 months. So, ibig sabihin, 6 months na mawawala hindi natin makasama dito si Nanay Leonie para doon sa kanyang recovery sa pagka-opera. Ano po? So, yun po yung gusto kong ipabatid po sa atin. Okay, so yung binasa po nating talata, makikita po natin dito, no? Yung binanggit ni Apostol Pablo kay Timoteo. Sino ba si Timoteo? Siya po yung dinidisciple, no, ni Apostol Pablo. So bata pa lang siya, pero tinitrain na siya, ni Apostol Pablo. Hindi lang 'yon, no? Kasi may mga magulang siya, no, na nagtuturo din sa kanya. Ulitin ko, no, na may mga magulang na nagtuturo sa kanya. At yung pagtuturo ni Apostol Pablo is to enhance, no, yung kanyang faith, bilang isang batang mananampalataya o bagitong lingkod ng Diyos. Kasi ang dami niya pong gagawin. Parang pagdating po kasi sa yung paglilingkod, parang pagbata kasi parang hindi ganong pansinin, di ba? Hindi unlike pag-ahead o matanda yung nag-lead, talagang iba po yung pagtanggap ng mga tao. So kailangan niyang maihanda para sa gawain ng Panginoon. At ang kanya pong mentor ay si Apostol Pablo. Okay. So sabi po dito, si Apostol Pablo ay naging isang mabuting halimbawa kay Timoteo, isang binata na ang kanyang murang edad ay naging isang mananampalataya at lingkod ng ating Panginoong Hesus. Ang mayamang karanasan ni Pablo sa ministeryo ay malugod niyang ibinahagi at ito ay nagsilbing gabay ni Timoteo na siya rin kanyang tinularan sa paglilingkod upang gawin ang ministeryong ipinagkatiwala sa kanya ng Diyos. So makikita po natin dyan, no, yung mayamang karanasan ni Apostol Pablo. Kasi pag sinabing karanasan, paano ba tayo nagkakaroon ng karanasan sa Diyos? O sa ministry po natin? Paano tayo nagkakaroon ng karanasan? Kapag ginagawa natin yung ministry. Kasi hindi ka naman magkakaroon ng karanasan sa ministry kung may ministeryo ka, hindi mo naman ginagampanan. Ang karanasan nagaganap, nangyayari sa buhay ng isang mananampalataya sa panahong ginaganap po natin yung ating mga ministeryong inaatang sa Panginoon ng Panginoon. Ang tanong, lahat ba sa church merong ministry? Ano masasabi niyo po doon? Okay, parang tulala ko na. Parang naninibago ko yung araw na to. Okay, lahat po ba may ministry sa loob ng church? Okay. Parang hindi po kayo sure sa sagot. Okay, lahat po ba sa loob ng church may ministry? Okay, lahat sa loob ng church may ministry. Hindi ibig sabihin, wala kang katungkulan, wala kang ministry. Okay. Kasi meron lang tayong tinatawag na system sa loob ng church. Yung leadership, meron syempre, hindi pwedeng anything goes. So kaya nagtalagay tayo ng mga officers, mga gaganap sa mga departments, sa mga kapisanan, para ma-organize. So yung ma-organize, pag sinabi ma-organize, maiayos, mapatakbo ng maayos, magkaroon ng magandang sistema. Kasi hindi pwedeng pagpasok natin dito, wala tayong walang maglilid. Mahirap po yun. Magulo po yun. So ibig sabihin, pumipili ng mga magiging leader, pero hindi ibig sabihin yung leader, siya lang yung may ministeryo. Okay, hinawakan lang kayo ng leader. At ang leader, ganito po. Ang leader,
tuturuan kayo kung paano magministeryo. Ulitin ko po yung leader. Hello, mga leader. Yung mga leader, tuturuan yung kanilang hinahawakan na mag-ano po? Ministeryo. Okay. So, kailangan ma-check po natin ano po natin dito eh. Yun po yung leader, no? Na nagpapatupad. Inaaka yung kanyang mga pinangungunahan na siya ay nagbiministeryo. Sa kanyang pagbiministeryo ay tinutulungan niya yung kanyang mga kasama na ma-develop para maging epektibo sa pagbiministeryo rin naman sa iba. Gaya lang ginagawa ni Apostol Pablo, no? Tinutulungan niya. Kaya nga yung responsibilidad ng head, halimbawa, head ka ng kapisanan, di ba? May mga head po tayo. Hindi lang po tayo nilagay dyan para maging head, no? Meron kang responsibilidad. Meron kang dapat gawin. Ano? Inaatan sa iyo responsibilidad para gampanan yung isang tungkulin na ang tunay na nagbigay sa iyo ay hindi naman yung mga tao. Ang nagbibigay po kasi noon, ang nag-aatang po sa atin ay ang Diyos. So si Apostol Pablo, meron siyang ministry, iniatang ng Diyos sa kanya. Mula nang siya ay piliin ng Diyos. At eto ngayon, sa panahon niya, ay nakasama niya si Timothy, para si Timoteo naman ay kanyang tulungan na lumago, lumalim, na sa pamamagitan ng kanyang halimbawa at karanasan, ay maipasa niya kay Timoteo. Okay. So, tanong, kung ipe-prepare mo yung next generation at wala ka namang karanasan, di ba? Okay, ano yung maipapasa mo sa kanila? Wala. Kaya nga napakahalaga, no? Yung responsibility na yung ipapasa natin sa susunod ay dapat meron tayo maipasa. Amen. Sabihin, kung wala ka naman may bibigay, paano mo madedevelop? Paano mo sila matutulungan? So, yun po, yung napakahalagang sistema na hindi ka lang nilagay sa posisyon, meron kang dapat gampanan. Meron kang dapat gawin dahil yan ay ministeryo ibinigay sa iyo ng Panginoon. Basahin po natin pangalawa, sabi niya rito, sa ating modernong panahon ngayon, na kung saan ay karami ng mga pagbabago at tayo nga ay humaharap sa hamon ng panahon, na siyang sumusubok sa ating pananampalataya upang ito ay patunayan at panatilihin ayon sa kalooban ng Diyos. Yung word na patunayan at panatilihin. Dapat po kasi yun nakikita. Pagka ang isang bagay pinatutunayan mo, ano ba ibig sabihin? Ginagawa mo dapat siya. Ano? Ang pagiging Kristiyano po, ganito. Hindi nung niligtas ka lang ng Panginoon, tapos na. Tapos iisipin mo lahat ng bagay, mangyayari na lang kasi yan naman kalooban ng Diyos. Hindi. Kasi kasama po tayo doon sa plano ng Diyos. Ibig sabihin, kailangan meron tayong gawin. Amen. Imagine niyo bakit kung ang Diyos gagawin niya lahat ng mga bagay, alam mo, na pinlano niya, no? Eh hindi na tayo tatawagin ng Diyos para, di ba, makatuwang pa. Isipin niyo, bakit tayo pinili ng Diyos para makatuwang doon sa kanyang mga gawain? Kasi may part po tayo. Amen. May part po tayo na dapat gampanan. Why? Kasi hindi tayo robot na ginawa ng Diyos. Merong specific na plano ang Diyos, nakasama tayo dun sa plano, na ang Diyos ang nagplano, ang Diyos ang may gustong mangyari, at tayo naman bilang mga mananampalataya, ang involved po doon para doon sa plano ng Diyos, ginagabayan niya tayo, at nasa sa atin naman yung bahagi ng ating paggawa para mangyari yung gusto ng Diyos. Amen. Huwag po tayong umasa na mangyayari gusto ng Diyos na wala tayong ginagawa. Imposible po yun. Kailangan meron tayong gawin. Parang ganito, kung ikaw ay mahirap, yan ko po kayo ng example. Pag ikaw ay mahirap, diba, sabi nga sa kasabihan, hindi kasalanan ang ipinanganak kang mahirap. Ano daw po yung kasalanan mo?
Kasalanan mo na kung mamatay ka pa rin mahirap. Ngayon kung ikaw ay mahirap, gusto mo umangat sa buhay mo. Yan. Okay, ang ginagawa na lang ng iba, ano? Mahilig tayong mga Pilipino sa amin, tinatawag na swerte. Ano natin, di ba? Swerte. Kaya nga, tingnan nyo po, yung lotohan. Di ba? Ang dami pila ng lotohan, ah. Di ba? Ang dami po yung pila. Kasi bakit? Nagbabaka sakali. Okay. So parang ang buhay na lang nila, nasa pakasakali. Hindi po ganon. Lahat ng tao, meron pong potensyal. Amen. May potential kang mag-grow. Meron kang magagawa sa buhay mo para mabago ang iyong kalagayan. Meron kang magagawa sa iyong ministry na dapat mong gampanan para yung plano ng Diyos ay mangyari sa iyong buhay. Diba? Kung mahirap ka, for example, mahirap ka, gusto mong umangat, ano yung gagawin mo? Okay, ano po gagawin natin? Manghihingi na lang sa kapitbahay? Uutang na lang? Okay. Mahirap po yun. Diba? Tandaan po natin, mga kapatid, kailangan tayong gumawa. Hindi pwedeng nananatili tayo sa ganong sistema ng buhay. Merong plano ang Diyos na maganda. Kailangan natin umalis sa bagay na yon kasi ikukulong po tayo nan. Ang buhay mo magiging cycle na lang. Hindi mo pwedeng iasa ang buhay mo sa ibang tao. Hindi mo pwedeng iasa sa, kung meron ka mga kapatid na may kaya, hindi mo pwedeng iasa sa kanila. May kapatid naman ako may yaman. Okay na yan. Hindi po ganun ang buhay. Ang buhay ng isang tao, kung gusto mo makaahon sa hirap, kailangan mong mag-sumikap. Meron kang gagawin. Pero kapag wala kang ginawa, makakaalis ka ba doon? Hindi ka makakaalis. Wala ka namang ginawa eh. Kaya nga tingnan nyo, natutuwa ako doon sa mga batang wala naman silang kakayahan na pag-aralin ng magulang nila. Sabihin, sangkahin isang tuka, di ba? Yung mga batang na papanood natin sa TV. Pero, hindi sila pumayag na maging ganun yung kanilang buhay. Ano ginawa nila? Sa kabila ng kahirapan, pumasok sila ng trabaho. Imagine niyo papasok ng trabaho, magtatrabaho. Ilang oras lang ang tulog, tapos papasok sa eskwelahan. Pero, nakagraduate at pagka-graduate niya, nabago yung kanyang buhay. So, ibig sabihin, yung ministeryo binigay sa atin ng Panginoon, meron tayong gagawin. Ano po yung point dito? The point is, we are preparing the next generation. Si Apostol Pablo, ang next generation, si Timothy. Siya yung nauna kay Timothy, pero alam niya, nalilipas din yung kanyang panahon, kailangang isalin ko kay Timothy yung bagay na nalaman ko, naranasan ko kung ano yung ginawa ko, ay maipasa ko sa kanya. At yun po yung ating titignan. Introduction pa lang po yun. Okay. So, dito po sa ating pag-aaral, tingnan po natin, ating pag-aaral, pinamagatan po natin itong huwaran ng pananampalataya. Ano bang ibig sabihin ng huwaran? Sa English? Okay. Parang nahihiya po kayo sumagot. Okay, ano ibig sabihin sa mga ano rito, sa mga teacher o yung mga nag-aaral, ano ibig sabihin ng huwaran sa English? Okay, mabuting halimbawa. Model. Yun. Okay. So, mabuting halimbawa. Good example. Okay. So, ito po yung buhay ni Apostol Pablo na siya ay naging magandang halimbawa kay Timoteo para maihanda niya si Timoteo sa gawain para sa Panginoon. Amen. So, ibig sabihin, tayo po lahat, sa panahon natin ngayon, tayo ay pinili ng Diyos para yung ating pananampalataya, hindi lang tayo nananatiling ligtas, kung hindi nag-grow, lumalalim yung ating faith. Isa sa problema ng church, nagde-deteriorate po ang mga churches. Why? Kasi yung sistema ng Biblia, hindi yun yung nagiging buhay eh. Ang sistema sa mundo, ang na-adapt, at yun yung pinapractice. Kapag pinractice mo ang sistema sa mundo, hindi ma-develop ang church. Kasi magkalaban po yan, sabi ng Bible. Yung kalooban ng Diyos, yung gusto ng Diyos, di ba? Kalaban ng Diyos ang sanlibutan, sabi.
Kaya yung sistema sa sanlibutan, kung pananatilihin mo sa buhay mo, at siya rin dadalhin mo sa loob ng church, bagamat ikaw ay Kristiyano, it's not healthy. Di ba? Kaya nga ang church nagkakaroon ng division. Di ba? Actually, hindi lang naman sa panahon po natin yan. Even doon sa mga epistles, ang daming problemang hinarap ni Apostol Pablo. Why? Kasi yung sistema ng mundo na nakasanayan ng mga mananampalataya, yun pa rin yung sistema ginagamit nila. Kaya nga lagi sinasabi ng Apostol Pablo, di ba? Yung pagbabago, kailangan isuko na natin to. Kailangan gawin natin to. Iwaksay natin yung mga bagay na itinuro ng mundo, mga bagay na mali. At yung pisahang gawin, yung tinatawag na maka-Diyos o yung kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Okay, so dalawang bagay po yung ating titignan dito po sa ating pag-aaral. Kung ano po yung halimbawang pinakita ni Apostol Pablo. Una, pakibasa nyo nga po. Okay, masyadong mabilis. Ano muna, dyan muna. Relax lang. Okay, pakibasa nga po. Okay, si Pablo ay may pananampalatayang hindi matitinan. Okay, alam niyo po, sa pananampalataya, ang faith ng bawat mananampalataya, ang pananampalataya ng bawat isa ay laging nasusubok. Hindi pwedeng hindi dumaan sa pagsubok ang pananampalataya. Dahil gusto ng Diyos, ang pananampalataya ay maging genuine. Ano ba yung ibig sabihin ng genuine? Okay, totoo. Okay, pag bumili ka ng sapatos, di ba? Meron kasing fake. Alam niyo po yung fake po ngayon, mukhang genuine na rin. Di ba? Pag bumili ka ng sapatos, mukhang balat na rin talaga eh. Pag di ka sanay bumili ng sapatos na balat, makikita mo, wow, ang ganda. Di ba? Yung pala, anong tawag doon? Ano yung pinanggaya sa genuine na, halimbawa, genuine leather. Ano yung pinanggaya doon? Synthetic. Pag sinabi synthetic, ginaya yung genuine. Di ba? Ginaya yung itsura, mukhang balat. Di ba? Pero synthetic siya. Ngayon, paano mo mapapatunayan ngayon? Yan, na genuine o synthetic. Kung bumili ka ng sapatos, ano gagawin mo para mapatunayan mo kung genuine nga o synthetic? Okay, tatago mo lang ba yung sapatos mo? Sino rin yung bumili ng sapatos, tinago lang? Tapos sasabihin niya, ay, ang tibay ng sapatos ko, hindi nasisira. Okay, ang tawag natin doon, sabihin natin, may tama na pala itong tao na bumili ng sapatos, hindi mo lang ginamit. Okay, paano mo mapapatunayan na matibay yung sapatos mo? Gamitin mo. Di ba? Huwag mong i-escaparate. Na baka naman sapatos mo andyan lang, tinitingnan-tingnan mo, sabi mo, wow, ang ganda, tibay na sapatos ko. Di ba patunayan? Ang pagpapatunay ng tibay ay naroon sa tinatawag na pagdanas nung isang materyales doon sa pagsubok. Isusubukin mo ngayon yung sapatos mo na ilakad, itakbo, idaan sa rough road, ipadyak. Doon mo makikita kung original, kung genuine. Kasi bakit? Yung genuine leather kasi napakatibay po mga kapatid. Parang madudurog na yung paa mo, buo pa rin yung sapatos mo. Okay, ako po kasi pag bumibili ng, particularly pag bumili ako ng sapatos na pang-disente, balat po ang pinipili ko kasi yung synthetic, months ko lang gagamitin, biyak po agad eh. No? Kaya bumibili ako sa Marikina, kilala ang Marikina sa pagdating po sa genuine leather ng mga sapatos. So susubukan mo siya, gagamitin mo siya, at doon mo palang makikita kung talagang matatag, matibay, at doon mo mapapatunayan na genuine pala ito. Sa faith po natin mga kapatid, hindi pwedeng walang pagsubok. Hello? The moment na ikaw ay maging mananampalataya, inilalagay ka na ng Diyos sa paghahanda at ipapahintulot ng Diyos na dumaan ka sa iba't ibang pagsubok. Kasi ang faith, hindi pwedeng sasabihin may pananampalataya ako. The moment na sinabi mo may pananampalataya ka, anong patunay? Yung mga pagsubok ang magpapatunay kung ikaw nga ay totoong mananampalataya. Sa church po natin, dami na pumasok dito eh.
Di ba? Maayos yung kanilang buhay, okay, saya-saya nila. Pero nung dumating yung pagsubok, ano yan? Nawala sila. Okay. So yung faith natin ay darating sa pagsubok. At si Pablo, sa kanyang buhay, na ipakita niya yung kanyang pananampalataya ay totoo. Kasi bakit? Hindi siya natinag sa iba't ibang mga pagsubok na kanyang naranasan. Sabi niya po rito, nasaksihan ni Timoteo ang buhay ng Apostol Pablo at ito ay naging magandang halimbawa sa kanya upang tularan. So, ito yung i-imitate, yung gagayahin ni Apostol ni Timoteo, sino? Si Apostol Pablo. Dahil si Apostol Pablo ay punong-puno ng karanasan. Okay, paano ba naging matibay yung pananampalataya ni Apostol Pablo? Mula nung siya ay makaranas, pakigalaw nga po. Ayan, yung binasa ko po kanina. Hindi. Yung kasunod nung kanina. Sa unahan yan, yung ano yan, yung taas pa niyan. Wala na yung pagitan. Bakit wala yung pagitan? Okay, naging malabo yung gitna. Wala. Okay. Ulitin. Yung binanggit ko po kanina. Sige, i-click mo na doon sa ano. Tingnan po natin, no? Yung mga binanggit na Apostol Pablo dito. Sabi niya Apostol Pablo, verse 10, tinularan mo ang aking pananampalataya. Okay. So, yung faith ni Apostol Pablo, ginaya ni Timoteo. Sabi niya, si Pablo ay may malalim na relasyon sa Panginoon, ang Panginoong Jesus. Intimate relationship. Kasi relasyon po natin, hindi pwedeng relasyon lang. Di ba? Okay. Sa relasyon, kailangan lumalalim. Tama po ba? Meron kang goal. Hindi pwedeng relasyon lang. Period. Hindi po ganon. Kailangan ng relasyon everyday nag-grow. Amen. Okay. Parang sa sa magkasintahan. Okay. So, pwede bang relasyon lang na meron sila? Kaya nga nagkakasawaan Kasi bakit? They didn't grow na. Kaya nagkakasawaan. Wala na nangyayari. Stagnant. Okay. So sa relasyon natin sa Diyos, sa faith natin, hindi pwedeng stagnant na status quo. Doon na lang tayo. Ito na lang. Ganun na lang. Hindi. Ang faith na Apostol Pablo na kanyang nakita ni Timoteo, talagang nag-grow. Nagkaroon si Apostol Pablo ng malalim na relasyon sa Panginoon dahil yung kanyang pananampalataya ay kanyang napatunayan sa larangan ng iba't ibang pagsubok na kanyang naranasan. Sabi niya rito, kinilala niya ng lubos si Jesus sa kanyang buhay na kung saan ito ay nagpakahayag sa kanya ayon po doon sa Filipos 3:8 Gs. Okay. So, tingnan niyo na lang po dyan yung mga para mabilis-bilis po tayo. Nandiyan naman po yung verse. Okay. So, yung faith, yung pananampalataya. Ito yung halimbawa na pinakita ng Apostol Pablo. Sumunod po. Okay. Pagtsatsaga. Alam niyo po yung faith natin, masusubok po dyan kung tayo ay matyaga. Kasi kung ikaw, lagi kang may reklamo, lagi na lang mahirap sa'yo, okay, faith pa ba ang matatawag mo doon? Ano ba ibig sabihin ng faith? Ano yung pagkakaintindi natin sa faith? Di ba? Pag binasa natin yung Hebrew, di ba? Doon sa aklat ng Hebreo, meron po doon tinukoy about faith. Doon sa chapter 1. Di ba? Ang faith daw po ay naniniwala tayo sa bagay na hindi natin nakikita, pero naniniwala tayong mangyayari. Okay. Yun yung faith. Okay. So, sa faith, kailangan nagtitiwala ka sa Diyos. Naniniwala ka sa Kanyang salita. Kasi minsan, naniniwala tayo may Diyos, pero hindi natin mapagkatiwalaan yung Diyos. Di ba? Inutusan ka ng Diyos, pero sasabihin mo, Lord, di ko kaya.
Inutusan ka ng leader mo, ay mahirap. Hindi natin magagawa yan. Naku, yung mga tao dyan, ganun. Naku. Okay. Pag ganun ang response mo natin, tingin nyo may faith kaya yun? Mga kapatid? May faith kaya tayo, no? Pagka ganun. Okay. Alam nyo, pagka ganun ang response mo natin, hindi na tayo lalago. Kasi sa pananampalataya, walang madali. Kapatid. Lahat yan pinagtatrabahuhan. Pag mag-uwin ka ng tao, tatrabahuhin mo yan. Hindi pwedeng, di ba? Instantly makakakilala yan. Kaya nga sabi ng Lord ipahayag mo. Yung salita ng Diyos, kailangan niya makarinig. Di ba? So pagtatrabahuhan mo yan, paano makakarinig na salita ng Diyos yung kapitbahay mo? Kung hindi mo babahaginan ng kanyang salita. So, ibig sabihin, yung pananampalataya, meron niyang gawa. Amen. Yun yung tunay na pananampalataya, pinapatunayan. Kaya may gawa, kasi bakit ano yung gawa dyan? Yung pagtyaga. Okay, pakibasa nga po yung pagtityaga. Sabi niya dyan, natagyang ipinahagi at itinuro ang mabuting balita sa lahat ng dako. Okay, pag nagtuturo tayo ng salita ng Diyos, actually, hindi na tayo gano'ng hirap Meron na tayo sasakyan. Di ba? Okay. Ano pa? Kung wala mo sasakyan, meron ka pang masahe. Isa nga, may merienda ka pa. Di ba? Ibig sabihin, yung hirap na mararanasan mo, lesson na. Unlike sa panahon po nila, mas mahirap. Wala pa pong jeep puno. Wala pang motorsiklo. Di ba? Okay. Eh si Apostol Pablo, nung sumunod siya sa Panginoon, wala naman siyang yaman na dala-dala. Diba? Ang mayaman lang nun, pag mayaman ka, magmamayari ka ng actually, parang mga royal family lang ang nagkakaroon nun ng tinatawag na karwahe. Pag may karwahe ka nun, ang katumbas ngayon, para kang merong Rolls Royce, para kang merong Mercedes-Benz. Okay, pag nag-own ka ng isang kabayo, medyo nakakaangat ka na sa buhay po nun. Pero si Apostol Pablo, ng ministeryo po siya, walking lang palagi. At kung pupunta siya ng ibang lugar, sasakay siya ng barko. Eh syempre, sa barko po ngayon, di ba, merong mga luxury na barko, di ba? So si Apostol Pablo, sasakay lang siya noon ng mga ordinaryong barko, sulpisyo, yung mga pagkabumagilubulubog. Mga ganon. Okay, di ba yung mga barkong hindi gaanong kilala or parang cheap na barko, actually, yung kanilang, ang tawag dito, yung safety po kasi medyo risky, hindi siya advanced. Unlike sa mga modern na mga barko, kaya nilang humarap sa mga malalaking alon. Okay, so ibig sabihin, sasakay lang ni Apostol Pab yung lang, kasi bakit? Wala siyang budget na, Pero, makikita natin yung pagtitiis niya. Yung paglakad niya papunta doon sa mga tao, actually okay lang sana lalakad kayo kasi darat na mong mga tao, ibang klase. Di ba? Iba-iba yung attitude. Pero, ang alam ni Apostol Pablo, siya ay inutusan ng Diyos doon para mangaral ng salita ng Diyos. Ito yung halimbawang nakita ni Timoteo sa kanya. Yung karanasan. Mayaman siya sa karanasan pagdating sa pananampalataya, yung pagtityaga niya, napakatindi. Sabi niya rito, matyagang ibinahagi at itinuro mabuting balita sa lahat ng dako, masigasig na pinuntahan. Ang iba't ibang lugar ay hatid lamang ang salita ng Diyos para sa kaligtasan ng mga tao. Meron po ba tayong desire na gano'n? Dapat po ginagawa po natin yun. Amen? Kahit ano pong gawin po nating training mga kapatid, hindi tayo dadami kung hindi natin i-apply. Kasi ang dami na nating training na ginawa rito Natuto na po tayo sapat na po yun. Para yung pagkatuto, simulan na nating gawin. Amen. Hindi na tayo kulang sa sa training Over-training na po tayo. Ano yung mga naunang naging training natin? Sa CE, nag-training na tayo Di ba? Ay, ano ba dito? Sa mission, yung, ano ba yun? Sa one verse evangelism, yung pag nauna dati,
Okay, Christian education, di ba yung yung to diagnostic question? Dami na. Iba-ibang training ang ginawa natin. Ang tanong, ilan na ina-apply po natin? Ilan ng tao yung ating tayo ay nagtiyaga na ituro sa Kanya? Kasi individually gagawin po natin yan. Amen? Individual. Katungkulan natin i-share po yan. At kapag ginawa po natin yan, yung mga sumusunod sa atin, makikita nila, ay si ate ganito, ang sipag, di ba? Nagtuturo ng salita ng Diyos. Lumalakad mag-isa. Ang pag-share po, hindi laging sama-sama po tayo, mga kapatid. Kasi sigurado, pag sama-sama tayo, ako aasahan niya eh. Tama o mali? Tama, di ba? Lagi naman ganun. Wala naman naglalakas ko, Pastor, ako na ang ako na mag-share dito. Ang ganda sana makita ng ganun eh, no? Baka mapalundag pa ako, wow! Di ba? Galing naman! Actually, yun yung ina-expect ko po eh, minsan eh. Di ba? Pero pag nakita, Pastor, kayo na po, Pastor, parang takot na takot tayo mag-share. Why? At tayo natatakot, trabaho po natin yan. Kasi ang isang bagay na hindi mo ginagawa, hindi mo makakasanayan. Ang faith, sinasanay po, may training, ang faith. Amen? Kailangan mo matyaga, may pagpupulsi ka, gagawin ko to. Di ba? Gagawin ko to. Para kanino ba natin ginagawa lahat niyan? Kay Lord. Amen. At sa paggawa po natin, meron tayong halimbawa na yung mga taong susunod po sa atin, tinuturuan natin, merong nakikita magandang example. Pangalawa, sumunod po doon. Una, pananampalataya, pagtitiyaga. Sumunod po, pag-ibig. Inibig ni Pablo ang Panginoong Hesus ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas, at buong pag-iisip. At inibig din niya ang kanyang kapwa, gaya ng kanyang sarili. Actually, yun po yung Book of Law, andyan na po yan eh. Doon yan nanggaling, doon sa kautusan. Yung binanggit ni Jesus din naman, nang tanongin siya ng isang Pariseo. At inibig niya ang kanyang kapwa gaya ng kanyang sarili. Lucas 10:27, doon po yung nakalagay. Ito ay matamang sinunod niya sapagkat ito ay mula sa kautusan kung saan bihasa siya sapagkat siya ay dating Pariseo. Alam na ni Apostol Pablo yun. Yung utos na yun. Kasi paano po siya Pariseo eh. Ang Pariseo, well-trained po pagdating sa kautusan. Hindi ka pwedeng maging miyembro ng Pharisee kung hindi ka equip at kung hindi ka bihasa pagdating sa kautusan. Sabihin, yun yung training po nila. So, yung pag-ibig ay practice ni Apostol Pablo na patunayan, paano niya ipinakita kanyang pag-ibig? Okay, pinuntahan niya yung mga taong hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Okay. Ano ba yung pumuputok na yun? So, pinuntahan niya. Nag-witness siya. Okay. So, dapat ganun po ginagawa po natin. Individually, nag-witness po tayo. Diba? Hindi lang makikilala tayong Kristiyano. Minsan, ito pa kayo nakakalungkot eh. Hindi nalaman ng Kristiyano tayo, nakipagkwentuhan na tayo. Hindi man lang ba natin nabanggit yung salita ng Diyos? Buti pa yung buhay ng kapwa mo, yung kapitbahay mo, naikwento mo. Diba? Pero yung buhay ni Kristo, hindi mo man lang nakwento sa Kanya. Okay. So, be wise. Kailangan maging wise tayo. Yung pagkakataon, di ba sabi ng Apostol Pablo, samantalahin ninyo lahat ng pagkakataon. Diba? Sa pakikipag-usap natin sa ating kapwa, sikapin natin maipahayag natin yung mabuting balita. So yung pag-ibig, yung katapatan, sumunod po. Sabi niya rito, siya ay naging matapat sa paglilingkod sa Panginoon sa buong panahon ng kanyang buhay, maging anuman ang sitwasyon na mayroon siya. 2 Timothy chapter 4 verse 7. Makikita po natin yan doon. Doon nyo pong babasahin. So ito po yung mga halimbawa na ipinakita ni Apostol Pablo. Yung kanyang faith na patunayan. Why? Kasi gumawa siya. Mula nung siya ay nakakilala at tinawag ng Panginoon. Nag-post pa po muna, ay Lord, ano lang po muna, relax lang po muna ako. Magmumol po muna ako, Lord, bago ako sumunod sa iyo. Ay Lord, babakasyon muna ako, Lord. Pagkatapos ko magbakasyon, Lord, sige po. Huwag kayong mag-alala.
Gagawin ko yan. Okay. So wala pong alibay si Apostol Pablo. Compared to the modern Christian today, alam niyo po, bumabalik lang po yung tinatawag na mentalidad ng mga Israelita sa panahon po natin. Nabubuhay po yung mga dating inilabas sa Ehipto. Nabubuhay po ngayon yung mga karakter sa mga churches. Ano yun? Ano yung makikita natin? Oh, sorry to say, pagrereklamo. Hindi mo pa nga ginagawa, mas nauna pa yung reklamo. Ano pa? Prediction mo. Di ba? Hindi mo pa nga ginagawa, meron ka ng ano kagad. Kung nag-conclude ka kagad na ganito ang mangyayari. Di ba? Eh, Diyos ka pala. Di ba? Dinaig mo pa yung Diyos. Mas alam mo pa pala sa Diyos. Di ba? Ibig sabihin, nagkamali ang Diyos nung inutusan ka. Hello? Nagkakamali po ba ang Diyos? Tanungin ko po kayo, nagkakamali ba ang Diyos pag inutusan ka? Hindi. Matigas lang ang ulo ng tao. Yun po yung karakter ng mga Israelita. Pagka inuutusan sila, mas nauuna yung pagreklamo. At sa taong reklamador at nagre-reklamo, wala yung makapala. Wala kang mararating. Kung ikaw ay Kristiyano, inutusan ka ng leader mo, gawin mo to, nagreklamo ka, wala kang mararating. Hindi ka mag-grow. Kasi hindi po yun yung development ng pag-grow mo. Iba ang mangyayari sa iyo. Iba ring influence ang naipapasa mo sa iba. Kung halimbawa hindi ka sumunod, may mas mga ano sa iyo, mga nauna ka sa kanila, may mga sumunod sa iyo. Tingin mo hindi kaya naapektuhan mo sila. Tandaan po natin kung ano yung ginagawa mo, it affects yung iba. Yung response na ginagawa mo sa Panginoon, nakikita ng iba, naapektuhan yung iba. Na-adapt nila at pwede pala yun. Hey, pwede napansin ko yun sa ano no? Sa lang. Ano po? Dati ang sisipag po ng yung sa lang, ang sisipag po dati yan Ngayon pumapalya na po. Sorry to say. No? Dami nang pumapalya. Dati nakakatuwa. Ang ganda ng Ngayon panyado na. Kasi bakit? Kasi mahalaga yung halimbawa ng leader. Kailangan yung leader, siya yung unang nangunguna sa kanyang pinangunahan. Kasi kung ano yung ginagawa mo, magiging epekto yan doon sa susunod na henerasyon na hinahawakan mo. They do the same. Gagawin din nila kung ano yung ginawa mo. Dahil yung tumatatak sa isip, sa puso nila. Ano po? So kaya napakahalaga yung responsibility. Amen. Sa Apostol Pablo po, yung responsibilidad niya, napakalalim. Na yung kanyang halimbawa ay naipapasa niya ng maganda sa iba. Kasi kung ikaw na leader, lagi kang walang panahon, alam niyo po, napakahirap po. Huwag po natin gagawin yung leader ka, merong importanteng bagay, mag-i-skip ka, huwag po natin gagawin yun. Mahirap po yun. Leader ka, ikaw yung unang-unang dapat tumaoron at gagawa doon. Mag-iisip ka, dahil lang may mga bagay kang gagawin na iba. No, dapat po priority po natin yung pinapagawa ni Lord. Amen po ba doon? Hindi po katanggap-tanggap kay Lord. Di ba? Di ba kung sa tao na lang galing yun di ba? Yung inutos sa'yo. At katungkulan mo, pwede pa yun. Pero pag sa Diyos, mga kapatid, huwag natin sasanayin na ganon. Dapat, ang tawag po doon, pagpa-priority. Diba? Si Lord po ba, dapat po ba natin i-priority? Mga kapatid, ano sabi niyo doon? Dapat ba natin i-priority si Lord? Oo, dapat. Panginoon yan Diyos yan Diba? Sino pa ba ang nakakataas sa Kanya? Meron pa bang ibang nakakataas sa Diyos? Wala na. Siya ang pinaka-highest. Kung meron bang authority ibababa, parang ganito lang yan Diba? Meron tayong local church. Meron district. Pansin niyo, diba? Meron national. Alam niyo ba na kapag ang gawain ng local, may gawain ng district na sabay, sino yung mag-giveaway? Local. Kasi bakit?
Kasi yun yung pinakamataas. Dapat kang sumunod doon. Eh kung yung district naman, meron gawain, nasabay niya lang naman ngayon sa national, sino ang mag-giveaway? Yung district. Why? Kasi nakakataas yun. Ganun din po sa Diyos. Di ba? Ang pinakamataas, highest authority, ay nasa Diyos. At kung ano sabihin ng Diyos, priority dapat natin yan. Hindi dapat yan pinapabayaan. Kung meron kang lakad, pwede naman, kung ang lakad mo, hindi naman emergency, pwede namang ang tawag dito? Pwede namang ilipat ng sked. Di ba? Pero yung kay Lord, yung sinasabi niya, wala na po schedule yun. Halimbawa, inutusan ka ni Lord, mag-share ka dito, yung palang share mo, mamamatay na bukas. Eh sabi mo, Lord, sa susunod na. Eh yung buhay pala ng tao, hanggang araw na lang na yun. Di ba? Mamamatay na siya. Kaya kainutusan ng Diyos para siya makarinig ng salita ng Diyos, para siya maligtas. Eh sabi mo, Lord, wait lang. Okay, sino yung laging gumagawa